Okay mga kapengyo, good evening sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ngayon yung apology nga nito ni Maris Racal na kung saan sinasabi nga ni Makagago rito scripted nga raw. Puta rages, kahit ako napaikot nga ako nito ni Maris Racal, no, na kung saan may binabasa nga siyang script nung napanood ko doon sa ABS-CBN na talagang nakita nyo naman kung gaano siya humagulhol, no, at umiiyak na ang buong akala ko talagang si Anthony ang may pagkasala dito. Yun pala talagang maloko, no, etong si Maris Racal. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito nga kay Makagago. At dahil sa utos ng kanyang mga managers na mawawalan ng trabaho kapag hindi na siya sikat. Sikat, yes. The biggest disappointment of this year. Maris Racal. Palakpakan ang inang yan. Mga kahombre ko, so today, humingi na po ng pasensya si Maris Racal. At sabi niya, biktima lang din siya nitong Anthony Jenny. Ngayon, mga kahombre ko, alam nyo, this is so very super down siya para sa akin. Super off. Kasi to tell you the truth, kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, una sa lahat, bakit ka may script? Bakit habang nagbi-video ka merong script? Hindi ba total naman nangyari yan sa'yo? You should know every bit of details ng storya mo na yan. Dapat lang alam mo yan. Hindi yan yung pwedeng sabihin na kinekailangan mo pa ng script para maalala mo yung mga good things na nangyari sa buhay mo. Kasi ang sabi niya mga kahombre ko, Oo nga naman mga kapengyo, no? May punto rito si MG at kitang-kita naman do sa TikTok nga na talagang may binabasa siyang script at pinapakita sa kanya yung mga sulat, no? At kung talagang sinseryo ka na hihingi ka ng public apology, tama rin naman si MG dito, no? Kumbaga dapat talagang alam mo na yun sa sarili mo kasi kayo yung gumawa ng kababalaghan no? Lalong-lalo na si Maris, siya yung gumawa ng kamanyakan dito kay Anthony, no? Na kung saan, dapat hindi mo na kailangan may binabasa ka pa kung talagang sinseryo ka na maghingi ng apology sa lahat ng tao na nagulat, no, sa kababalaghan na pinaggagawa nyo, hindi mo na kailangan talaga yon, no? Bakit kailangan pang isulat o bakit kailangan pa may ganon kung talagang gusto mong humingi ng sorry? Na pinaka-misleading for me. Dati, nag-announce siya ng breakup nila ni Rico Blanco. At doon, mga kahombre ko, siya ay umiiyak. Okay? Nagdadrama siya and sabi niya, walang involved na third party, hindi daw kasali si Anthony sa kaganapan na yon, mga kahombre ko. So, kaya lang daw siya nakipag-break dahil siya yung may problema, let's say, di ba? Pero, lumalabas sa interview niya kanina, doon sa sorry niya kanina, sorry video content niya kanina, sabi niya, kaya sila nag-break kasi na-fall na siya kay Anthony. Lalo na no, nag-Italy sila, ganto ganyan. So, very misleading mga kahombre ko. Eto pa, nung nag-story yung Jam, sa totoo lang mga kahombre ko, pwede niya namang komprontahin si Anthony, komprontahin niya rin itong Jam, kahit let's say, sabi niya nga, ang hirap daw makontak, hindi siya nire-reply. Ano yun? Bibitaw ka na lang ng ganung kadali? Siyempre, sikat ka. Siyempre, may mga connection ka. Siyempre, pasukahin mo ng connection yung jowa mo, yung bago mong boyfriend, di ba? Para makausap mo yung Jam. Pero anong ginawa mo? Hindi mo ginawa because, mga kahombre ko, if I'm not mistaken, third time na po nung Jam na nag-story siya. Yang pangatlo, yan na yung last. Pero nung first two na nag-i-story si Jam regarding sa relationship na to, wala pong ibang nangyayari dito sa Jam, kundi ang nababash lang siya continuously. Doon pa lang mga kahombre ko, alam nyo na kumbaga pinaparaya na lahat ni Maris sa kanyang mga fans. Bahala na kayo, basakin nyo yung tao na yan kasi wala hindi na okay para sumagot. Doon pa lang mga kahombre ko, makikita nyo na talagang atrasabante siyang type ng tao. Alam nyo yun? Kung alam niya na nasa tama naman siya at meron magpoprotekta sa kanya, sa tingin niya, di ba? Yung tipo mapagtatakpan, yung kanyang baho na tinatago, okay na yon. Ang mahalaga sa kanya, masave yung reputation niya. Masave lang yung kanyang kasikatan. She's doing all of this para sa career niya, mga kahombre ko. Even nga yung mga sorry niya,
That's for her career. That's maximum for her career. Nothing more, nothing less. Hindi para sa fan base niya. Wala siyang pake dyan, mga kahombre ko. Yan ay ultimately para lang sa kanyang karera. Para siya ay kumita, para siya ay sumikat palalo. May punto naman, no, yung sinasabi ni MG rito, mga kapenyo, na kung saan, siguro nga, no, para na lang sa pag-iingat niya sa kanyang career nga sa showbiz. Dahil alam naman natin na napakalaki ng kinikita rin sa showbiz at hindi niya talaga pwedeng basta-basta maiwanan ito, no? Kaya parang ang nangyari ngayon, gumawa sila ng script para mailigtas niya yung kanyang sarili at itong si Anthony na, yun talagang malubog. Pero sa kabila ng lahat, mga kapenyo, meron din naman talagang ginawa, no, nakatarantaduhan itong si Anthony. Kasi una sa lahat, hindi niya sinabi kay Maris Racal na meron siyang girlfriend, which is talagang kita nyo naman, sinabi ni Maris, no, na talagang nung in-announce niya, hiwalay na nga sila neto ni Rico, in-announce din daw, no, neto ni Anthony na wala siyang girlfriend, which is very wrong, no. Kaya eto na nga, no, at talagang nilabas na nga ni Jam etong mga screenshot sa kanilang dalawa na kung saan dito na nahulog, no, eto sa bitag etong si Maris Racal. At pero kung ako tatanungin nyo, mga kapenyo, talagang tama naman dito si Makagago, no? Hindi mo kailangan magbasa ng script, no? Kung talagang sincere ka, humingi ng tawad sa tao. Mga kahombre ko, ito pa. Sabi mo, September lang naging deep ang relationship nyo. Ano kaya yung July message mo na smoke and fuck? Ano yon? Saan galing yun? Oo nga, no? So talagang huling-huli si Maris Racal dito na nagsisinungaling. At ginagawaan nila ng paraan para bumango o luminis ulit ang kanyang pangalan. Kasi alam naman natin, no, kung gagawa sila ng movie ulit at talagang sira ang kanyang pangalan sa mga tao, wala talagang manunood ng movie niya, no? Siyempre, walang gana Dahil alam na nila kung ano yung pagkatao talaga na itong babaeng to, no? So, lalo na ngayon siya nalulubog sa ginagawa niyang kasinungalingan. Dapat nung nag-apology siya, tinuloy-tuloy na niya. Yun. July yung message mo na yon. Hanggang ngayon, I think dun sa interview niya, hindi niya napaliwanag yung sarili niya about dito sa issue ng smoke. Alam mo, Maris, kung gusto mo na ma-save ang karir mo, yung smoke na yan, sobrang halaga niyan. Dapat yan mismo yung pinaintindi mo sa tao. Yan dapat part na yan, nagpa-drug test ka dapat. Kasi mga kahombre ko, sa totoo lang, ito naman ay part ng pagiging mga bata. Diba? Yung medyo magloko ka sa boyfriend mo, sa ganto mo, girlfriend mo. Part yan Okay lang yan. Wala naman tayong magagawa dyan, man. Siyempre, lahat naman ng mga bata nagkakamali. That's normal. Ang hindi normal sa akin, yung smoke and fuck na to. Para sa akin, hindi to normal. Kasi nandito tayo sa bansa kung saan illegal po ang gumamit ng ganyan. Bakit lahat ng tao nakafocus doon sa relationship ko, no? Which is, syempre, medyo big deal kasi sikat sila. Pero bakit hindi kayo nakafocus dito sa kaganapan nito na ito, which is super big deal to sa bansa na to? Oo nga naman, mga kapenyo, no, na kung saan para malinis din talaga niya yung pangalan niya. At tama rin si MJ rito, no, na pwede siyang magpa-drug test para mawala yung haka-haka natin lahat. Kasi alam naman natin, no, na sinasabi nga niya doon, smoke and fuck. Kumbaga, alam naman natin sa Pilipinas talaga na napakarami na illegal na droga. Hindi malayo na maghihinala talaga yung mga fans niya or kahit tayong mga manonood, no, talagang magugulat, no, doon sa sinasabi niyang smoke. So, dapat talaga, mga kapenyo, nagpa-drug test siya para at least klaro siya sa lahat ng tao. Malinis siya. At talagang patunayan niya na hindi siya nagsisinungaling. Hindi yung puro kay Anthony lang yung nilulubog niya. Sa totoo lang, dalawa naman talaga silang may mali dito Mga hindi sikat, dakip agad yan. Legit. Bakit hindi ito i-clear ng ABS, itong part na to? Smoke. Anong masasabi ng mga managers mo regarding dito sa screenshot mo na to? Kasi yan talaga yung isa sa mga big deal. Kasi ito tingnan mo smoke then fuck. Yes, please. Padala mo, please. Kasi kung sinasabi nila about sa mga sex lang, wala na yung padala mo, please. Diba? So, doon siya medyo huling-huli talaga sa akto, no? Sa issue na to. Alam mo yan, pinipilit lang na takipan to itong issue na to. Pero this is the biggest issue of them all. Paano nakakapasok ang illegal na substance sa circle ng mga artista?
Isa yan sa mga malalaking problema ng ating bansa. Artista, yung pala, yes. kahit yung mga public figure gumagamit. Which is bad. Yung part kasi ng mga love, ng mga ganyan, okay yan eh. Goods lang yan. Pero kapag lumagpas na dyan, and you start on using illegal substances, then hindi na po siya maganda. So yan mga kapenyo, no, ano nga masasabi nyo dito nga sa sinasabi ni mga gago na talagang paano nga nakapasok talaga, no, yung mga drogang ganito, lalong-lalo na sa mga artista. Alam naman natin sa Pilipinas, walang himala. Kaya nga gusto kong maging presidente muli, etong si PRRD, or kung hindi man, etong si Vice President Sara Duterte ang maging presidente muli. Para talagang etong mga droga na ito, masugpo na, matuloy-tuloy na. Talagang nakakawalang gana lang talaga yung bago nating leader ng bansa dahil talagang hindi nga niya napagpatuloy. No? Meron pa naman silang sinasabi na bagong Pilipinas, bagong muka. So yan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa mainit na mensahe ngayon ni Maagago at questionable dito kay Maris Racal? Sa palagay nyo ba mga kapenyo, tama si MG na scripted ang pag-a-apology ni Maris Racal?